ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a happy Tuesday. At para sa lahat ng mga kabisya nating deboto ng itim na Nazareno, today is their day also. Yan. Yes. Doon sa mga aalis po ng bahay nila, alamin nyo po yung ruta kung correct saan. Para po hindi nyo makasalubong ang napakaraming tao kasi kayo rin yung mahihirapan pag meron kayong lakad sa trabaho o kaya pupuntaan na importante kung saan man. Kung hindi ka sure, kabisyo, napaka high-tech at napakadali na po ng information. Kung hindi ka sigurado, hindi ka nakapanood aktual ng TV, meron ka namang cellphone, hanapin mo lang o sundan mo lang yung mga hashtag ng mga official pages. Tama. Huwag kang magsusunod dun sa twinit lang ng kaibigan mong tatatlo lang ang followers. Kasi for sure, chismis lang yung kanya. Diba? Doon ka maniwala doon sa talagang... Sumunod ka sa nakararami. Oo, correct. Kunyari sa GMA, ABS, diba? Sa DZRH, yan. Yung talagang alam mo at garantisado na legit yung kanilang information ibibigay. Okay? Again, wag sa kapitbahay mong 5 ang followers. Wag doon! Lalong-lalo na doon sa kapitbahay mong chismosa. May dagdag na ang balita niya. Pero tama si Chuper, alamin at maging aware po dun sa mga saradong mga kalsada. Kasi lalong-lalo na kung dito ang ruta mo. Kasi kung Nueva Ecija ka naman, huwag kang maapektuhan. Masyado ka malayo, te. Huwag ka mag-worry. Huwag ka mataranta dyan. Wala. Chill. Chill ka lang, te. Kung nandito ka sa area ng Manila, actually yung dito sa atin partner sa Rojas, yan. Kung dito ka sa Parojas, alamin mo kung saan yung nakasaradong kalsada at kung saan magre-reroute kasi meron namang rerouting. Tama. So mahirap na po yung naantala sa daan. Tsaka yung mga pupunta talaga, yung sinasadya partner, yung sasadyain, yung pagpunta sa Quiapo, di ba? Maraming kabilin-bilinan sa atin. Kung alam mong buntis ka, wag ka nang pumunta. Di ba? Kung alam mo namang hirapan kang lumakad, iwasan mo na rin ang pumunta kasi... Huwag ka magdala ng bata. Tama. Kasi hindi mo talaga masasabi. Kahit na sabihin mo na may bata kang kasama, diba? Parang yan eh. Alam mo na kagad na magsisiksikan. Napapanood mo na ng ilang beses. Tama. Na grabe magsiksikan dyan. Nagkakabrasuhan talaga. Yung iba, nagko-collapse nga. Di ba? Pag sa sobrang, kasi nung katabi, hindi na kayanan yung amoy, nag-collapse. Actually, sa sobrang sikip man, nag-collapse tapos nagkaroon ng malay, nakatayo pa rin siya. Ganun po sa sobrang dikit-dikit yung mga tao. Isipin mo, nag-collapse ka, wala nakaalam. Paka-collapse mo, nagkamalay ka ulit. Wala nakaalam kasi siksikan nga yung mga tao, tabi-tabi kayo, ganun po kapuno. Totoo. So, dahil ganun kapuno, actually, hindi na namin kailangan i-explain. So, dahil taon-taon na po natin nasasaksan ito, nababalitaan ito. Diba? Ang hindi lang natin talaga actual na nababalitaan, yung mga nag-collapse, nagkaroon ng malay ulit. Imagine ito, partner. Imagine ko lang. Diba? Sa sobrang sikip, diba? Na-collapse ko, wala nakaalam. Iisipin ng katabi mo, nakatulog lang yan. Pagod lang yan. Tapos nagkamalay ka ulit. Ang di nila alam, diba, nahimatay ka talaga. Ay sa sobrang siksikan. Wala ka, kasi malalaman mo pag nahimatay ang isang tao kasi mahulog sa floor diba? Siyempre hindi ka matutumba. Hindi ka matutumba kasi nga siksikan masyado. So nag-collapse ka, napapikit ka. Nagkamalay ka. Or pwede rin isipin ng ibang tao, matindi lang pananampalataya niya. Correct. Nagdadasal yan. Ang di nila alam nag-collapse ka. Yun yung mga actual na hindi natin nakuha na ng camera. Yung mga nagko-collapse na nakatayo, di ba? Pero meron talaga, meron talaga. So, dahil nga alam na natin yan, memorize na natin yan, ilang taon na, ilang dekada na pong ginagawa. So, yung mga buntis, may dalang mga bata, iiwas na po. Parang katulad lang yan ng, halimbawa, ang isang area smoking, tas ikaw non-smoker ka, tas galit na galit ka kasi nandun yung mga smoker. Inis na inis ka, mainit ang ulo mo kasi nandun ka sa... pinapagalitan mo yung mga naninigarilyo. Nandun ka, te, sa smoking area, te. Kung tutusin, dapat ikaw ang pagalitan nila. Kasi diba? Bakit ka nandun?
Diba? So kung alam mo magiging delikado para sa'yo, hindi naman ang itim na Nazareno naman para sa lahat ng mga Katoliko naniniwala, diba? Para naman po sa lahat ng nananampalataya, kahit na hindi ka naman, ayun mo yung puso mo gusto makapunta. Correct. Diba? The spirit is willing but the flesh is weak. Diba? Kaya lang, hindi mo kaya kasi may dala-dala kang bata, buntis ka, diba? It all boils down to faith. Correct. Diba? Nakalapit ka na ba doon? Nakasaksi ka na ba ng malapitan partner? Hindi partner kasi lampa ako, di ba? Ako ni yung mga isa sa mga sample na alam ko na ang lampa ako, sasama pa ba ako? Kasi feeling ko kahit na ma-dislocate yung tuhod ko, wala makakaalam. Diba? So hindi. Ang pinaka-closest na experience ko yung ganyang klaseng procession, yung Peña Francia. Okay. Tapos hindi ko makakalimutan yun kasi nasa ibabaw ko ng jeep. Doon ako nilagay ng nanay ko para masaksihan ko yung lahat. Tapos grabe talaga, makikita mo talaga yung sway ng mga tao. Sabay-sabay ng movement. May wave talaga sila. Meron. Kaya medyo delikado po ito sa mga bata. Doon sa mga, again, para sa mga buntis. Ako naman nasaksihan ko yan. Sa amin din kasi kapag mahal na araw, yung mahal na senyor kung tawagin naman sa amin. Ganyan din, sobrang siksikan din yung mga tao. Eh, nililibot din sa buong bayan. Kasi talagang kapit-kapit yung mga balikat nila, nakahawak sa lubid. And makikita mo pag may mga batang nasa gilid, tapos nagkaroon ng biglang wave, naiipit talaga sila. Naiipit hindi mo talaga mamamalayan So, yun, mga bata. Ingat po kayo. Oo. Gawin nyo na lang yan. Pag kung halimbawa ikaw bata, tapos nasasaksihan mo yan lagi, at gusto mo makasama, gawin mo yan kapag able-bodied ka na. Correct. Kapag kaya na ng katawan mo. O kaya kahit mamaya pagtapos na yung prosesyon, di ba? Punta ka na lang sa Quiapo, pwede. di ba? Actually, lagi naman siya nandun. Pero sa bagay parte, iba din eh. Iba yung feeling iba yung feels kapag ka, kapag ka nandun ka. Na nakikihagis ka ng panyo, okay, ng towel. Galing-galing nun, nakakapaghagis mo, nakakabalik sa'yo yung panyo mo. Amazeballs talaga sobra. So, nakikiisa tayo sa selebrasyon at pananampalataya ng lahat ng mga kasamahan nating Katoliko para sa itim na Nazareno. So, ingat-ingat po at naway mag-pray tayo na walang magkaroon ng aberya, maging maayos yung pag-travel. Rumarampa na siya ngayon eh. Yan. Tama, di ba? Rumarampa na siya ngayon at marami siyang marami siyang mga kasama sa kanyang pagrampa, 'di ba? Yung mga deboto ng itim na Nazareno. Ang lakas mga good vibes ng suot mo talaga. Pink. Oo nga eh. Sabi ko na nga, type mo talaga yung pink. Oo, palit nga tayo now na. Dali na, palit tayo, hubarin mo yan. Sige. Sa mga nakakapanood po namin sa amin sa Love Radio app. Yay! At saka sa Love Radio Manila Facebook page. Yes! Alam mo, nakaka-pressure. Everyday na daw tayong live dito sa Love Radio Manila. Sabi ko, ano ba yan? Everyday kailangan naka-lipstick agad. Bawal hindi nakakilay. O yung pagpasok mo kailangan nakasuklay ka na agad, di ba? Tayo pa naman nasanay tayo pumapasok ng alam mo yung tipong parang bagong hilamos lang. Oo nga, correct. Totoo. Tapos mag-aayos ng pag 10 o'clock na. Pero good morning, good evening, good afternoon, kung anumang oras po sa anumang panig ng mundo at kayo po ay nanonood sa amin via our Love Radio app or via Love Radio Manila Facebook page. Hello po sa inyong lahat and hoping you're having a great, a wonderful and a bongacious day. Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako matagal na pong panahon. Sobrang love na love ko po talaga kayo and I hope to really meet you soon. Yun ang target ko ngayong 2018 ang magkaroon ng picture kasama ang tambalan. Wow! Thank you. Ano po ba ang dapat kong gawin kasi napakasama po ng loob ko sa aking anak na dalaga. Ako pa yata yung huling nakaalam na meron na siyang boyfriend. Paano ko nalaman? Kasi naman yung friend niya tinag siya sa isang post. Yung friend niya, friend ko din. Kaya syempre, nabasa ko yung post na yon. At ang sabi dun sa post, congratulations on your new love life. Nakakasama lang ng loob kasi nalaman na feeling ko ng lahat. Tapos ako, hindi ko pa alam. Hay, ano po ba ang dapat kong gawin? Kasi ngayon, parang ayoko ng paghanda ng almusal ang anak ko sa sobrang sama ng loob. Please, tambalan, enlighten me. Thank you and God bless. Ayan. We understand you and we feel you. Yung isa ko nga kaibigan nanay, hindi siya friend ng anak niya sa FB eh. Ayaw yun niya, pala, nakakatampo na rin yun. Ayaw niyang maging friend yung nanay niya sa Facebook. Kasi mamamonitor ang bawat galaw ng anak niya. Tsaka, basta ayaw niya. Kasi minsan yung nanay niya, nagpo-post ng mga picture niya ng bata siya. Ayaw niya ng gano'n. May mga gano'n tayo eh. Tama. Mga moments eh. I think, dadating sa punto na okay lang sa atin mag-throwback ng picture ng bata pa tayo. Pero, choice natin, hindi yung pinost ng nanay natin. Lalo pa, halimbawa, naliligo tayo. Tapos labas yung patutoy mo. Correct.
Walang saplot. Oo, yung nanay, minsan wala pa kundangan eh. Oo, bigla. Alam mo yung pangyari, may bisita kami, tapos yung picture namin ng mga bata kami, papahanga doon sa mga tropa ko. Oo, Ayan, si Totoy nung maliit pa. Oo, diba? Siyempre yung mga babae na bisita namin, ay, ito pala yung patutoy mo nun. Nakakaya kayo. So feeling ko, ganun din yung ibang mga nanay kasi, di ba, proud na proud, di ba? Naintindihan naman namin, talagang gusto mo lang ipakita, ipag-ibang. Kaya lang, syempre, malaki na kasi yung anak mo. Oo, nakakahiya na din. Diba? So anyways, sa madaling salita, ang punto namin dito, hindi lang naman ikaw feeling ko, mami, yung nakakaramdam ng ganyan. Na ikaw yung huling nakaalam sa kung ano mang balita tungkol sa anak mo, yung hindi ka friends sa Facebook, hindi ka pa, yung hanggang ngayon, hindi ka pa rin ina-accept, di ba? Yung nandun ka pa rin sa waiting list niya. Diba? At hindi ka pa rin na-accept. Hindi ko sinasabing normal, pero ang sinasabi ko lang is, hindi ka nag-iisa sa ganyang klaseng eksena. Diba? Tama. Minsan kasi dumadating talagang sa panahon na may age yan eh, na may, yung feeling nila na hindi cool yung mga magulang nila. Diba? Mga ganon. Alam mo, may dadating yan eh. I think it's just the phase that you have to go through. Pero aminin na po nating lahat. Every time na tayo po ay lumalaki, every time na meron tayong problema, kahit na matanda na tayo at meron na tayong pamilya, kapag tayo na problema, sinong unang tinatawagan natin? Hindi ba't nanay din natin? Totoo So, yan. feeling ko lang, ikaw din naman yun eh. At the end of the day, ikaw lang ang nag-iisang nanay kahit sanda mo ka lang maging jowa niyan at sanda mo ka lang maging mga kaibigan niya na mauna pa sa mga chismis ng buhay, ikaw pa rin yung nanay. Correct. Isa malungkot na katotohanan talaga yun na minsan, actually kadalasan, no? Minsan nagko-confide tayo sa mga sa tropa natin. O kaya, kasi nga, feeling natin, hindi diba? cool. Merong face kasi na feeling natin, hindi cool yung Diba? magulang natin. Di ba? Parang, diba, hindi siya cool. Hindi ko siya pwedeng, parang nakakayang sabihin sa kanya na nag-kiss na kami. Di ba? Dumadating sa gano'n parang, my mom is not cool. I cannot tell her things. Feeling ko hindi gano'n kasi lang. totoo, hindi lahat ng nanay ay cool. Oo. Na parang, Pero feeling ko, we all want to be cool. Diba? Kaya lang, hindi lahat gano'n yung dating. Oo. So, or di naman gagano kaya. ka ba sa nanay mo? Ay, hindi, close kami ng nanay ko eh. Pero Oo. hindi ko sinasabi yung mga ganun. Kasi naman minsan Kasi may mga, nakakahiya din eh. may mga, minsan parang ine-expect mo, kunyari, problemado ka sa love life, o kaya meron kayong ganap ng jowa mo, kung ano man. Tapos gusto mong sabihin sa kanya, Ay, hindi, minsan ako. papagalitan ka pa niya sa halip na makakuha ka ng suporta, may ganung pagkakataon eh. Ay, hindi, partner. Mabait kasi ko, hindi lang halata. So, hindi, I think lahat Oo. medyo sinasabi ko sa nanay ko. Dati, except for intimate stuff. Kasi alam mong support na yon, Oo. hindi ka susuportahan na nanay mo. Oo, Kaya, wala naman, wala pa ako nakilala. Ewan ko sa set of friends ko or kakilala ko na sinuportan yung anak niya sa pagiging sa pagiging physical. Alam mo yung parang anak go. Ito yung tamang magpahawak ka lang na Oo. magpahawak. Parang wala pa akong parang wala pa talaga akong nakilala in my lifetime na ganito yung proper way of kemeho. Yung pagganyan, di ba? Wala. So, feeling ko, walang ganung aspeto. wala. Pero all others, like unang magka-boyfriend, pag nagkakaproblema, kapag ganun, laging sa nanay. Pero kasi that's me. And that's other people na very close to their moms also. Kaya lang, Iba-iba kasi ng nanay. Iba-iba kasi. Pwede din namang ka-close mo yung nanay mo, pero hindi mo kagad nasabi. Kasi yun yung problema kasi sa yun yung problema kasi sa social media. Diba? Ang daming revelations po dyan. Oo, hindi kasi minsan, sasabihin mo pa lang sa magulang mo, pero Kumalat na agad kasi na-i-post na. Wala naman, feeling ko lang just to make you feel better, mommy. Baka naman wala namang intention yung anak mo na ikaw yung huling nakaalam. Kaya nagkataon lang na unang na-post ng friend mo, ng friend ng anak mo, nagkataon namang kamalas-malasan, nabasa mo, bago niya pa nasabi sa'yo. Give her that benefit. Lalo na kung close naman kayo. Kung hindi kayo close, medyo naiintindihan siguro natin kung bakit hindi ikaw yung una nakaalam. Kasi nga hindi kayo masyadong close. Pero hindi pala kayo close Huwag ka nang magtampunahin mo muna yung pagiging close ng anak mo. Tama. So kailangan gagawa ka ng kung sa tingin mo yun yung mga bagay na dapat isa ka din sa mga una nakakaalam. Sa tingin ko lang, 'di ba? Hindi naman ako eksperto. Pwede ka rin naman gumawa ng mga para-paraan para maging na-close mo yung anak mo, para mag-confide siya sa'yo. Kasi lagi nyo tatandaan sa mga kabataan, kung malandi kayo, mas malandi yung mga magulang nyo. Okay? Ako yan yung sasabihin ko sa anak ko. Yung malandi ang nararamdaman mo ngayon. Oo, naramdaman ko rin yan. Minana mo yan sa nanay mo. Tama. So, ibig sabihin, maraming yung
mga nuggets of wisdom. Yan, yes. mga words of wisdom, nuggets of wisdom na pwedeng i-share sa'yo. Huwag mong isipin na porke ang kinakanta ng magulang mo mga kanta ng Spice Girls at pang throwback na siya para sa'yo. Diba? Para sa mga kabataan. Ibig sabihin hindi siya cool. Dahil nung panahon na yon, yung Spice Girls ang in thing. Okay? Sila yun diba na kapag ka-memorize mo lahat ng kanta nila at ang pampormahan mo si Baby Spice, okay? Diba? Ikaw yung cool. So, yung magulang mo na akala mo hindi cool, naging cool din nung bata yan. Nagkataon lang na may magkaiba. Magkaiba kayo ng generation. Diba? Correct. Hindi na niya mag-gets yung tugtugan nyo. Hindi niya rin mag-gets yung mga trip mo. Diba? Tama. And again, to make you feel better also, ako meron akong kaibigan na nanay na ganyan din ang eksena. Ano? Nalaman Nagtatampo? niya. Oo. Nagtampo sa kanyang anak kasi ang pagkakaalam niya talaga, single pa yung anak niya. Okay. Pero nung sabi niya, yes, magde-debut yung anak ko ng single pa rin. Malaman niya pagdating ng debut, may jowa na pala. May escort. Oo, so hindi pa niya sabihin kaya lang sa sobrang binubuli ng mga in-invite niya sa 18 Candles, sa 18 Roses. Ay na si ano na. So na-curious yung si nanay at si tatay. Teka, sino ba yung binubuyo niyo sa anak ko? Sabi niya, ako naman curious din bilang kaibigan ko yung nanay. Sabi ko, tita, usisain mo kung sino yung binubuyo niya. Tapos malaman sa bandang huli, jowa na pala, matagal ng panahon. Okay, tamo na kung hindi pa magde-debut yung anak mo, di ba hindi mo malalaman na may jowa pala. Nakakatampo. Alam mo, nakakatampo talaga yun. Na parang nanghina siya nung celebration na yun. Ako nagbayad nito Oo, di ba? Tapos ako yung Oo, tsaka pinagmamalaki niya sa mga kamag-anak ko na nabantayan ko yung anak ko, hindi talaga siya nagjowa, lumabas sinungaling pala. Correct. Nawalan siya ng gana nung party na yun. Napahiya, di ba? Correct. Kasama pala sa 18 Roses, walang binanggit na isa pala sa mga magbibigay ng bulaklak ay jowa niya pala. Na matagal na. Diba? So, ibig sabihin nun, normal, mommy, that you feel bad. Kasi nakakasama naman talaga ng loob yung ganyan. So, dapat ninyong pag-usapan yan. Hindi mareresolba nang hindi mo papansin yung anak mo. Yung problema ninyo, yung issue ninyo. Diba? So, kailangan ninyong pag-usapan dalawa. Correct. And pwede din namang benefit of the doubt. Pero yung sa sitwasyon ng kaibigan mo, yung kwento mo, partner, hindi yung benefit of the doubt. Talagang na yun talagang may jowa. Yung dito confirmed. Confirmed. Dito sa nag-PM sa atin, malay mo lang kasi, sasabihin naman sa'yo. Nauna lang na i-post. Malay mo, nagbibiruan lang sila. Pwedeng ganun O hindi, feeling ko sila naman talaga Baka lang, bigyan mo lang ng ng pag-iintindi pa, pag-extension ng patience yung anak mo. Baka naman sasabihin naman talaga sa'yo. Nauna lang talagang i-post. Kasi yung kaibigan mas excited, di ba? Mga ganun ba? Kagabi lang naman po talaga nangyari yan. Tulog pa po kayo kanina umaga. Pwede naman kasing gabi. Di ba? Pwede din naman kasing kagabi lang. As in, bagong bago lang talaga. So, hindi makakatulong yung hindi mo siya paghandaan ng almusal, sama-sama ng loob niya, tas hindi niya alam, di ba? For all you know, timing din yan. Tama. Kasi, lalo na kung feeling ko first, di ba? First to. Pag first kasi, parang, ang hirap kasi nun sabihin Parang, nakakahiya kasi, na parang, may boyfriend ako. Parang nakakahiya kasi talaga. Lalo pa kung, halimbawa, naging stricto sa'yo. Di ba? Lalo pa kung yung ikaw yung tipo ng bata na ayaw mong inuusisa. So, ano na mga ginawa nyo? Saan kayo pumunta? Di ba nakakainis kasi may mga tanong? Nanay, siyempre alam niya, kilala ka niya alam niya yung mga galawan mo. Hindi maubusan ng tanong yan. Hindi lang. Tandaan mo sa mga nakikinig na mas bata sa atin, tandaan nyo kung ano yung mga kiliti na nararamdaman nyo. Basta yung mga kiliti sa mga nyo na nararamdaman po ninyo. Di ba? Yung mga kung ano man yan. Di ba? Yung mga kate, yung mga tawag doon, yung nunal. Hindi. Tawag doon yung kuryente. Yan, yung kuryente na nararamdaman ninyo. Naramdaman din ng nanay mo. Mali mo, hindi nga lang sa tatay mo No kabataan yan, sa iba't iba pa. So, ibig sabihin, marami yang alam. Huwag mo siyang wag mo iisipin hindi siya cool and she will never understand how you feel. Diba? Dahil lahat yan, normal lang nanay mo, pinagdaanan niya yan. Mag-fast forward lang tayo, partner. Halimbawa, kunyari, matanda ka na, halimbawa, tapos si Princess, yung anak mo, nagsabi ng ganyan, ma, may boyfriend na po ako. Ilang taon siya? Partner. Kung 13 kasi,
Sisiguraduhin ko na yung libro niya sa chemistry, malalasahan niya all 192 pages. Mapapatikim ko sa kanya yon. All 192 pages of her chemistry book. Lahat ng mga elemento sa table of elements, kukolektahin mo. Papakain ko. Wala sa iron hanggang sa nitrogen. Ay, nako. Diba, hindi kunyari, malaking factor, tama, malaking factor din kasi yung age. Halimbawa, mag-reveal siya ng 13 years old na may jowa na siya. Ay, magagalit talaga diba? ako. Pero kung halimbawa, partner, hindi pa kasi namin napag-usapan mag-asawa kung kailan namin siya papayagan eh. Halimbawa, mag-reveal so, siya 18, debut din, ganun. Ay, siguro pwede. Basta with proper guidance. Oo. Diba, hindi mo siya pakakainin sa sobrang tampo mo. Ay, anak, kahit bumuto, hindi kita pakakainin. Wag naman ganun. Wag naman. Diba? Wag naman. Basta payagan ko, basta with proper guidance. Pero ideally, sana after college. Ideally lang naman, okay? Tawagin nyo na akong matanda. Sabi niya, ma, hindi ka naman pala cool eh. You're not cool. Tawagin mo na akong matanda, tawagin mo na akong corny. Pero for me, ideally after college. After you graduate. Sana, ideally, sana. Pero syempre, di ba, ang sarap din naman talaga na may jowa ng college. Oo. Wag talaga high school. No. Para sa akin Correct. No talaga. Wala ka pang alam. Hello, di pa nga na masyado nagde-develop yung dibdib mo. Tama. Yung boyfriend mo, hindi niya pa magamot-gamot yung acne niya. Tapos magjojowaan kayo. Although again, every nanay is different talaga. Sabagay. Kasi may mga nanay na kinikilig din sa mga anak nila kapag may jowa sila eh. Correct. Yung anak ko pinagyayabang pa nga sa kumari. Tama, may boyfriend na yan. Oo, binigyan nga ng bulaklak kagabi. Ang ganda ng bouquet. May ganon din. Diba? Basta ang importante, magpag-guide ka sa magulang mo. Tama. Kasi kung nalilito ka in terms of relationships, mas madaming alam yung magulang mo. Correct. Ako yung tatay, wag muna. Hanggang hindi nakakatapos sa pag-aaral. Diba, ideally, nakakakilig yan sa una. Hindi ka rin cool. Akala ko ako lang yung hindi cool. You're also not cool. Depende, medyo bias kasi pag lalaki okay lang feeling ko. Sa Pero pag bagay, babae, yung anak mo kasi lalaki. pag babae, medyo yung hintayin ko muna makatapos sa pag-aaral. Kikiligin ka lang at first. Sa bagay. Pero pag tumagal kasi, medyo sakit ng ulo. Sa bagay. Kasi diba? yung asawa ko, sabi niya sa akin noon, kung ang unang anak natin magiging lalaki, sabi niya, payagan mo ako 16 pa lang yan, dadalhin ko na sa cabaret. Sabi ko, ano ka ba naman? 16 talaga? Kasi nga may ganun pagdating sa babae at lalaki. Dapat equal nga, sabi nga ni Oprah. Ang ganda ng speech ni Oprah sa Golden Globes. Anyways, siya mga kabisyo, mamaya tayo na alas 9 magkakabanding-bandingan para naman sa kwento ng ating Mahiwagang Burnay. Maraming salamat sa inyo mga kabisyo. Kayo po ang dahilan kung bakit kami nananatiling number 1, always your number 1 FM radio station for 15 years. 15 anyos na tayo. Dalaga na. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Ay. Take 2. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Ang programa Number 1 SM radio station.